Thank you, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening to the new graduates. Magandang gabi sa mga masasayang mga magulang, very proud parents, mga teacher, at siyempre yung pinuno po ng inyong educational system dito sa ilalim ni Ginang Aurora Baron, ang inyong punong guro na dati mong kasama sa 2nd District. Naging principal po siya ng 4th ng F. Serrano Elementary School at matagal kaming nagkaugnayan doon. Kasama ko rin dati ang inyong district supervisor, Bernardo Mascarinia. Naging principal siya ng San Antonio Elementary for a while at naging supervisor. Ngayon siya ay district supervisor at madalas ko makasama sa mga graduation ang ating division supervisor ng preschool, si Irene Gadil. Magandang gabi po sa inyo. At magandang gabi sa mga teachers, sa aking kasama sa Kamara de Representantes na nakapagsalita na, at sa loob ng maikling panahon ay marami na nagawa sa Kamara de Representante, lalo po dito sa 1st District ng Parañaque, Congressman Edwin Olivares. At ang kanyang kapatid na barkada ng aking kapatid sa Konseho, Konsehal Eric Olivares po, na barkada ng aking anak na si Konsehal Rico Goles. Mga teacher, ako po'y magbibigay ng special na mention sa mga teacher sapagat malaki po ang paggalang at paghanga ko sa mga teacher. Ako po'y naging teacher din, UPMBA ng 4 na taon, naging teacher sa Asian Institute of Management, 4 na taon. Alam ko kung gaano kahirap magturo. Lalo na pag naalala ko yung aking mga magulang, kasi kami galing ng Romblon, isang mahirap at maliit na probinsya. Yung mga magulang ko po, yung nanay ko, elementary school teacher. Yung tatay ko, high school teacher. Nagsapalaran kami at kami lumipat dito sa Metro Manila. Pero tandang-tanda ko kung gaano kahirap ang kanyang dinaanan nung sila'y nagtuturo pa sa elementary at sa high school. Kaya saludo ako sa mga teacher, palakpakan po natin yung mga teacher. Ito namang tampo, talagang hindi ko po makakalimutan ito. Noong ako'y congressman ng Lone District of Parañaque, madalas ako dito. Marami po ang kaibigan dito sa tampo, maraming lugar ang dinadalaw ko rito. At nung ako'y bata pa, yan ako ito natutong mag-swimming. Meron pang beach dito. Dito sa may harap ng 7-Up, merong water tank dyan. Diyan banda ang marker namin. At doon sa likod ng Camp Claudio, doon kami swimming. At doon natutong mag-swimming si Roy Lugoles. Kaya very memorable sa akin ang tambo. Alam nyo, maswerte ang Parañaque. Sapagkat meron tayong liderato sa Parañaque ngayon. Walang iba kundi si Mayor Jude Bernabe, na mula nung maluklok bilang mayor ay napakarami ng ginawa para po sa kapakanan ng edukasyon sa ating syudad. At ito'y nakikita dito mismo sa inyong barangay. Lalo sa amin, doon sa 2nd District, isipin nyo, yung lugar namin napabayaan nung una yan. Pero sa loob ng isang iglap, bagong-bago pa lamang sa mayor, parang biglang umusbon na kabuti. Yung po mga bagong eskwelahan doon. Hindi lang school buildings, kundi bagong eskwelahan talaga. Andyan yung Moonwalk High School, andyan yung San Valley Elementary School, andyan yung San Valley High School. Kaya ang laking pakinabang ng mga kababayan ko sa 2nd District dahilan sa mga inisyatibo ni Mayor June Bernabe. Kaya kahit na wala sa rito, palakapan po natin ang ating Mayor June Bernabe. At ang inyong lingkod naman, sa aking munting paraan, kahit paano, tumutulong tayo para maitaas din ang antas ng edukasyon sa Parañaque. No, ako po'y naging congressman, binigyan ko talaga ng atensyon ang edukasyon. School buildings, mula po sa San Dionisio, sa La Huerta, dito sa Tambo, sa Santo Niño, sa Dungalo, Baclaran, marami pong school buildings na pinagawa. Dito, meron tayong school building dito. Mga sasakyan na pinagamit natin, na dati walang sasakyan, yung mga eskwelahan. Kaya naman, doon din sa 2nd District, meron din po tayo mga proyekto doon. Kaya naman ako'y tuwang-tuwa, hindi pa natatapos yung aking termino,
bilang congressman ng Lone District ng Parañaque, agad akong kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. Yan ay alay ko sa inyong mga kabataan. Kung sakali na kayo'y pupunta sa Parañaque National High School, merong 4 na malalaking building ang maghihintay sa inyo doon kung sakali na doon kayo lilipat. Kung dumalaw kayo doon sa F. Serrano Elementary School na dati pinamunuan ni Mrs. Baron, halos lahat ng school buildings ay naging proyekto ko po. At itong bandang huli, ako po'y natutuwa na nauna lang kasi ako ng ilang buwan kay Congressman Olivares, yung pong halos lahat ng campus doon sa 2nd District ng Parañaque, hindi na po nag-aalala ang mga estudyante pag umuulan sapagkat meron na pong bubong na polycarbonate ang lahat ng campus ng eskwelahan namin na maaring malagyan. Kung kayo magpunta halimbawa doon sa napakalaking high school namin, yung Dr. Arcadio Santos National High School, magugulat kayo. Para kayong nagpunta sa ibang planeta sapagkat napaka-high-tech ng dating ng bubong doon. Yung buong campus, umulan o umaraw, wala pong problema ang mga estudyante sapagkat yan ang kailangan ng mga estudyante. Marami nagtatanong, nagtataka, bakit gano'n ang atensyon na binigay ko sa edukasyon? Bakit mga school buildings? Bakit improvement ng facilities? Alam mo kung bakit? Sapagkat si Congressman Goles po, katulad ninyo, galing din sa public school. Public school elementary po ako. Public school, high school, si Roylo Goles. Pero, yung eskwelahan namin, hindi katulad ng magagandang mga eskwelahan na ganito. Ang aming school building, pag nakita niyo yung mga litrato ko noong ako'y bata pa, nakakaawa ang dinaanan namin. Yung mga desk, kaawa-awa, yung mga classrooms, yung mga bubong, tumutulo. Kaya sinabi ko sa aking sarili, kung sakaling mabigyan ako ng pagkakataon, lahat ay gagawin ko para makatulong ako na mapaayos ang antas at kalagayan ng edukasyon sa Parañaque upang sa ganun, yung naranasan ko noong ako'y nag-aaral bilang isang public school student ay hindi mararanasan ng mga estudyanteng katulad ninyo. Yan po ang naging pangako ni Roylo Goles at ako'y natutuwa, ako'y nabigyan ng pagkakataon. Tatanungin ko lang kayo, nag-a-absent ba kayo? Paminsan-minsan, no? Siyempre naman, di maiwasan. Inaamin ko, noong ako'y nag-aaral, elementary, kahit na high school, nag-a-absent din ako. May magandang dahilan, kadalasan, pero paminsan-minsan, hindi maganda yung dahilan. Ibig sabihin, lakwat siya. Pero habang ako'y nag-mature, nakita ko na hindi pala maganda yung mag-a-absent ka. Kasi pag mag-absent ka, yung lesson, mamimiss mo. Baka merong magandang itinuro ang teacher, mamimiss mo. Di ba kadalasan sabihin, ay, wala ako, absent ako ng tinuro yan. Kaya importante yung hindi kayo maging absent. Kaya kung kayo maghahanda pagtungtong sa high school, isipin nyo yung habiling ko na ganyan.